Hallelujah, praise God. Thank you po sa inyong mga testimony. God bless you. Online healing kay Apostle Paul for complete healing. God will do it po. Amen? God will do it. Ma'am Bilin, gustong magpalista Ma'am Bilin Valo. Amen? So, Psalms 107 verse 20, He sent His word. Amen? And heal them and deliver them from their destructions. Amen? Hallelujah. Yan ang way ni Lord. Amen? Ang way ni Lord, hindi lang basta-basta yan. Amen? Na darating yung healing nyo, basta-basta-basta lang. No, hindi. Amen? God, meron po siyang mga process. Amen? And that's why I told you, basta word of God is very important in our lives. Kasi kahit hindi ka pa pinag-pray ni Apostle Paul, amen? Through the word of God pa lang, pinagaling ka na ni Lord. Amen? Basta may word of God ka. Because God will send His word to you. Amen? Darating yung word ni Lord sa iyo through ba sa prophecy? Amen? Through His word, through His servant. Amen? Hallelujah. Sa magitan ng kanyang lingkod. Amen? Pamagitan ba sa programang ito, He will send it to you. He will send it to you. Amen? No, He will send it to you. Ipapadala niya yan. Do you remember po before, amen, sa panahon po ni Moses, no? Si Lord, amen ba? Si Lord, makipag-usap siya kay Moses. Moses, ito yung word ko, ito yung word ko. Sasabihin mo ito sa mga tao. Amen ba? So, He's sending His word. Amen? Kaya tinatawag yung mga lingkod ng Diyos na messenger. Amen? Because sila yung tulay para yung word ni Lord makarating sa atin. Amen? Hallelujah. Through His servant. Amen? Hallelujah. And kapag nakarating na ang word ni Lord sa kanilang mga buhay, when they believe it, and then, no, yan po ay makapagpagaling sa kanila. Hindi ibig sabihin na kagalingan ay sakit lang. Not only that. Amen? Kagalingan financial, kagalingan spiritual, kagalingan po sa ating souls, kagalingan po emotional, kagalingan po, no, materially, financially. Amen? Sa every aspect po sa ating buhay na kailangan ng kagalingan. Amen? Hallelujah. So, kailangan po ng word ni Lord for us to be healed. Hallelujah. Kaya nga, the word of God is very, very powerful. Si Lord, pwede siyang makapaggamit ng sino man. Just the word of God, no, para makarating lang sa'yo. Amen? Maybe through your pastor. Amen? Through po sa mga nagbibisita sa inyo. Amen? Through po sa word ni Lord, narinig nyo online. Amen? Hallelujah. No? Hallelujah, praise God. So, basta yung word ni Lord, no? Si Lord po gagawa ng paraan para makarating sa iyo ang word ni Lord. Para makarating ang word ni Lord, kailangan talaga makarating ang word ni Lord sa atin. Pero ang problema, mga kapatid, kahit nga, no, nakarating na ang word ni Lord sa kanila, God bless you po, Mama Marilo, thank God, malaki talagang tulong sa akin ang anointing oil. Ilang araw, ako hirap mag-poop. Ngayon, simulang ginamit ko yung oil, sabay pray, bawat pahid ngayon, regular na po. Wow, praise God! Amen. That's a great testimony po, Ma'am Maricel. God bless you po. Through, amen ba? Example po, mga kapatid, about the anointing oil. Amen? You know that anointing oil is one of the instruments na ginamit ni Lord for healing. Amen? So, paano nyo ba nalaman yung anointing oil? Amen? So, syempre, sabi mo, through this ministry. Amen? Nakita mo po sa yung advertise sa Facebook or whatsoever. Amen? So, after that, no, tapos narinig mo yung explanation, nabasa mo yung verse, sabi mo, totoo talaga, no? Ginagamit talaga ni Lord itong yung anointing oil. Sige nga, matry ko nga.
Amen? Hallelujah. So when you ordered it, so yun, you're so excited. Wow, naka-order na ako ng anointing oil. Nakita ko kasi yung taong to, yung tao, siya, ginamit niya ito, tapos siya ay pinagaling. Amen? Why? Because of the Word of God. Amen? Hallelujah. Kasi God is sending you a message that God can use that anointing oil for you to be healed. Amen? Hallelujah. Amen? May mga karamdaman kayo, tapos yun, sinabihan kayo ni Lord, use that anointing oil. Ganito ang gawin mo, ganito. Amen? May isa pong abogado, mga kapatid, isang lawyer. Tapos, ano siya, grabe yung case niya. Yung kalaban niya, grabe talaga. Parang malalaking mga tao. Amen? Mayayaman at saka familiar. Amen? Sasabihin mo na may kapangyarihan talaga sila. Amen? But what happened, mga kapatid? No? Ang nangyari. Amen? So, meron siyang anointing oil and God is leading him, no, na kumuha siya ng anointing oil at pahiran niya yung mga documents. Amen? At and ipinag-pray niya. Amen? So, because he believed in the Word of God, amen? So, yun ginagawa niya. At alam mo ba ano nangyari, mga kapatid? No, nanalo siya sa kaso. Amen? Oh, glory be to Jesus. Because yung mga karamdaman mo yan na yan, God will talk to you. Amen? God will talk to you. Sasabihin ni Lord sa iyo, nakalimutan mo yung God will remind you. Amen? Naka-remember ka sa sinishare ni Mami Derly sa iyo? Na-remember mo ba yung sinabi ni Apostle Paul sa iyo kapag ang ganito na sitwasyon? Di ba may karamdaman siya na parang katulad sa iyo? Di ba ganito yung ginawa? Amen? Through His Word. Amen? Hallelujah. Through the Word of God. Amen? Through sa word ni Lord. Amen? Kasi darating talaga, God will talk to you. If you are willing to talk to God, Lord, ano bang gawin ko? In this situation, anong gawin ko? Amen? Hallelujah. And then, after that, God will send a word to you. Ang iba, mga kapatid, no, sa kakapray nila, after they pray, natutulog sila. Pag natutulog sila, nakapanaginip, yung panaginip nila parang kung anong nangyayari sa kanilang sitwasyon. Amen? And then, nung nanaginip sila, kapag ginawa nila yun, wow, naging nanalo sila. Ganun, parang gera ba? Amen? Parang nagigera doon sa panaginip mo. Amen? Hallelujah. Sometimes, God will send us a warning. Amen ba? Through His Word para hindi ka mapahamak. So, sabi ni Lord, and deliver them from their distractions. Yung malapit ka nang makagawa ng mga bagay na hindi pala yung will ni Lord. Amen? God will send His Word para hindi mo magawa ang mga bagay na yun, para hindi ka ma-distract. Amen? Para hindi ka masisira. Amen ba? Hallelujah. Para hindi ka mapahamak. Amen? That's why He's sending His Word. Do you remember, mga kapatid, may mga sitwasyon na nangyari sa iyong buhay, tapos siguro may nagbisita sa iyo. Amen ba? Tapos ganun, may sinabi lang siya sa iyo na ganun. Sometimes through the Word of God, no? Through online, may gagawin ka sana, but sinabi sa iyo ganito. This is the Word of God. Ito yung verse, itong ganito. Amen? Hallelujah. Amen? Gaya ng nangyari kay Naaman. You remember po si Naaman, yung may ketong? Amen? Malapit na siyang hindi makatanggap sa milagro na piniprepare ni Lord sa kanya because of disobedience. Kasi gusto niyang mag-disobey. Amen? Pero, God is sending the word to him. At ang sabi, ginamit ni Lord yung bata. Sabi niya, Sir, diba ikaw ang nangailangan ng kagalingan? Amen? Kung gusto mong gumaling, di sumunod ka sa lingkod ng Diyos, maligo ka doon. Amen? Hallelujah. And because of that, na-change yung mind ni Naaman to obey. Amen? Hallelujah. Kaya ganun, mga kapatid.
alam ko, many times po, amen, many times, si Lord, no, kahit anong sitwasyon sa iyong buhay, the Word of God will come to you. Amen? Kailangan lang po, willing lang tayo to obey. So that, no, ma-healed tayo, so that mabigyan yung lunas, mabigyan tayo ng solusyon sa kahit anumang mga problema. Amen? Mama, may tanong ko lang po, matatawagan po ba? Sir Agosto, as long po as nakalista na kayo, we will do our best po na matawagan kayo. Kaya wait lang po kayo, sir. Amen? Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, no, God will use somebody. Amen? God will use the Word of God. No? Gagamitin ni Lord yung Biblia. Amen? Gagamitin ni Lord. Dami-daming mga instruments si Lord. Amen? Dami-dami. You just need to recognize, kailangan mo lang talaga na magiging sensitive ka. Kailangan mo talagang malaman, Lord, is this your word? Amen? Ito ba ang word para sa akin? Basta, word of God, it's for us. Amen ba? Kapag alam ko that it is written in the Bible, alam ko that is good. Amen? Alam ko na para yan sa akin, I always believe the word of God, mga kapatid. Nung ano po, nung pong, yung kasisimula ko lang sa ministry, mga kapatid, I thought, amen? Akala ko, mga kapatid, no, na tama na yung ginawa ko, basta I was just thinking that basta I can serve God, that's all. Amen? Hallelujah. But I don't know that God has a higher plans for me. Amen ba? And I knew it through the life of Apostle Paul when I was single. Amen ba? So, nakikita ko, narinig ko, amen ba? Na ganito ang plano ni Lord, ganito ang plano ni Lord. And when I believe the word of God through His servant, and then it's changing my life. Amen? God bless you, Ma'am Charmaine. God bless you, blessed morning po. Even yung mga pananaw ko sa buhay. Akala ko, mga kapatid, basta magsisimba ka, basta lang, no? Because nagsishare ako ng word ni Lord. Amen? Nag-church plant ako before. Amen ba? So, akala ko lang, ganun lang talaga pero kapag, may plano pa si Lord sa iyong buhay, God will use someone. Amen? Gagamitin ni Lord ang kanyang likod. This one. Amen? Marami sa inyong mga kapatid na sinabihan ni Apostle Paul that God will use you. No? Let God use you. Amen? God bless you, Ma'am Merly. God bless you po. Amen? God bless you po. Nakikita namin sa inyo na merong good plan si Lord sa iyong buhay. Meron siyang malaking plano sa inyong buhay. Let God use you, mga kapatid. Amen? Believe. Especially pag nagpa-pray kayo or nandyan kayo online, and God showed it to Apostle Paul, to our great daddy in the Lord, that this will be your future. Ganito ka. Believe it. Amen? Hallelujah. Amen? Believe, because God will send His word. Amen? Through His servant. Amen? Gagamitin niya ang kanyang lingkod para ang kanyang salita ay makarating sa iyo. Believe it. Amen? Especially pag sinabi na Apostle Paul, ito ang nakikita ko, God is telling me na ikaw ay pinagaling niya. Pero magmamanifest yun after susu days. Amen? Believe it. Amen? Huwag kang magdududa. Basta word of God. Amen? Yan, pinadala ng word ni Lord sa'yo. Believe it. Amen? Kailangan mamuhay ka through His word. Amen? Sinasabi na nga, nakarating na sa'yo ang word na ganito ka. Tapos, nung buhay mo naman, hindi naman matuwid, hindi naman nagbago, ganun pa rin. Amen? So, paano naman mafu-fulfill yung word ni Lord? Paano naman yun mangyayari ang word ni Lord kung yung pamumuhay mo, amen, wala pa rin nangyari? Amen? Ayaw mo mag-change. Amen? Ayaw mo rin maniwala. Kulang ka sa pagtitiwala. Amen? Nag-double-minded ka. Amen? Paano mangyayari ang word ni Lord? Hindi mangyayari yun kapag
hindi ka mag-yield sa word ni Lord. Amen? Hallelujah. So, that's why I believe that this word of God is for me. Amen? Ang word ni Lord is para sa akin to, para sa akin to, para sa akin to. Amen? Hallelujah. And then you will make change sa inyong buhay. Amen? That's why I'm happy po mga kapatid, no, sa changes na nangyayari sa buhay. Amen? Ng ating mga kasamahan sa programang ito. Hallelujah. Amen? Hindi yun biro-biro lang, hindi yun joke-joke lang. God bless you po, Ma'am Hazel. God bless you. Blessed morning po. Welcome again. Amen? Hallelujah. Hindi po yun joke-joke lang. Because I have seen it in my life, mga kapatid. Amen? Nakikita ko yan sa aking buhay that through the word of God. Amen? I remember po mga kapatid before kasi yung papa ko is a pastor. Amen? And then, no, every day, no, early in the morning, like 4 o'clock in the morning, no, ginigising na niya kami. Amen? Tinatawag niya kami yung mga naiwan sa bahay. Tapos, isi-share niya yung word ni Lord. Ng ganito. Kami yung magbabasa ng word ni Lord. Amen? Hallelujah. Lumaki ako, narinig ko yung word ni Lord. Amen? And then, that's why mga kapatid, amen? I'm trying po, no? Yung buhay ko, I always believe in the word of God. Amen? Hallelujah. So, I do know that God, no? Ang Panginoon pala ay ginagamit niya ang aking ama so that ako ay lalaki ng may takot sa Kanya. Amen? Kaya mga kapatid, kapag nakabasa ako sa Biblia na ganun mga warnings, huwag kang magganito. Hallelujah, praise